Okay na ba yung Lucy? Opo, meron pa po akong 3, di ba? Sabi po ninyo 3. Oo. Last na lang po. Sige, go ahead. Po, pwede. Sige po. Kasi kanina, di ba, nasabi niyo yung mga same-sex marriage, they will not inherit the kingdom of God. Nasa Bible po talaga yan, di ba? Ngayon po, ako po marami po akong kaibigan na meron talaga silang relationship sa same-sex, di ba? So, ako naman, hindi man ako judgmental. Nakipagkaibigan din po ako sa kanila. Katulad ni Jesus, di ba? Kapag salamuha siya sa mga taong may mga kasalanan. Pero, ano ang gagawin mo para ipakita mo sa kanila na minamahal sila at the same time, hindi mo ginajudge yung lifestyle nila o yung choices nila as a Catholic, para ma-save sila kasi gusto mo rin silang ma-save. Ang gawin mo lang, is wag mong hamakin ng kanilang sitwasyon na ganyan ang kanilang pagkatao. Ang sa atin lang is wag nating i-encourage yung ginagawa nilang same-sex relationship. Yun lang. Wag mo nating i-encourage. Yes, at tandaan mo, sister. Yung kanilang pagiging bakla, hindi yan kasalanan. Ha? Kasi hindi naman nila kasalanan. Hindi naman nila kasalanan na sila'y have relationships. Hindi naman nila kasalanan na sila'y pinanganak na talagang kumikending. Pero yung kanilang same-sex na relationship, yun ang ating i-discourage. Mas magandang... Kaya sabi ko, if you act on it, that's a sin already. So, kung ginararamdaman mo, ginawa din yan ng Diyos But once you acted on it, that's a sin already. Kasi yung Sodoma at Gomorrah, yung Sodoma at Gomorrah, yan ang isa sa mga reason ba't sila sinunog. At saka yung about sa tanong mo kanina, sister, na paano mo ipapakita na kasi bilang Katoliko dapat love din natin sila, no? Yes. Yung pagsasabi ng katotohanan. Love natin sila. Yung pagsasabi sa kanila na mali yung pakikipag-sex marriage, mali yung pakikipag-talik ng lalaki sa lalaki, biblically, na binasa na natin kaganina, narinig mo naman na yan ay walang puwang sa langit. Mali yan. So yung pagsabi sa kanila ng ganan, hindi yun paghamak sa kanilang kasarian. No, kundi pagpapagising sa kanila sa katotohanan na mali yung gawain na yan. Sabi nga ni Bro Jando, hindi man mali na maging ganyan sila. Dahil sa panahon talaga natin, dati pa, mayroon talagang mga ganyan na tao. Ang mali doon, yung gawain. So yun ang dapat na isabi sa kanila. Ako, hindi ako nahiya ng sinabi ko sa kuya ko yan. Kasi kuya ko bading Kaya, sinabihan ko talaga siya. Sabi ko, mangumpisal ka, punta ka sa, kumpisal. Yung kuya ko na nakinig siya sa akin. Pero di ko lang alam sa ngayon kasi alam mo naman, yung mga bading talagang may spirit yan na something. Naway, nagpatuloy siya dun sa advice ko sa kanya. Kasi talagang nagpasama siya sa pari. Nangumpisal talaga siya. Kasi nakita daw niya ako kung gaano ako ka-init sa programang Punto por Punto. Kaya na-encourage ko siya. Pinagsabihan ko dahil yung gawain mo na yan. Sabi ko, alam ko na naniniwala ka sa Diyos. Huwag mong hayaan na yung paniniwala mo na yan ay masayang. No? Bumalik ka sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, mangumpisal ka, ihingi mo ng patawad lahat ng ginawa mong karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Sa awa naman ng Diyos, nakinig ang kuya ko. At yun, nag-confess siya. Hindi ko lang alam sa ngayon. Kasi hindi ko kasi naman na pinapollow up. At least nasabihan ko. Alam naman nila na mali pero parang wala silang control over it. Idagdag po natin, kapatid, no? Actually, utos yan. Dapat sabihan sila. Ang tawag dyan, sin of omission pag hindi nyo po sinabihan. Pero, pag sinabihan nyo sila in a nice way, Santiago 4:17 nga po, Bro Jando. Okay, Santiago 4:17. Ito ang sinasabi. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Yan. Yan nga. Ayan. So,
Delikado po yan sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no? May mga kamag-anak kayong gumagawa ng kasal. Hindi lang naman po, hindi naman same-sex, mga same-sex marriage, relationship. Hindi naman po lang yun, marami pang kasalanan ng tao na ang mga tao ay pinababayaan yung lalo, kahit nga pamilya nila eh. Pero the problem is paano mo i-approach, baka magalit sila, no? Yes. So, in a nice way, pero marami talaga magagalit pa rin, hindi natin may iwasan yung kapatid. Pero experience din niya, tingnan mo, nag-approach siya in a nice way si Brad Junri. Ako naman po noon, sinabihan ko naman yung lay minister ko, lay minister pa yun nung nasa Pilipinas pa po ako, yung makasama ko, mga matatanda na yun. Nung hindi pala sila kasal sa pare, pero hindi alam ng pari namin. So nung nag-aaral na rin po ako sa Biblia, no, kabisado ko na yung mga talatang So nung nag-Bible study kami, doon ko nalaman na marami pala sa kanilang hindi kasal sa pare. So nung sinabi ko dun sa binasahan ko sila, in a nice way po, approach na, kasi kailangan diyan sa mga nakikinig ngayon, no, mag-approach kayo dapat yung tamang approach, hindi yung alam mo maimpyerno ka diyan, yung mga ganun na approach, no. Kailangan din may alam din tayo, kasi hindi natin pwedeng sabihin na kasalanan kung wala tayong basihan eh. Kaya dito sa punto por punto, lagi namin sinasabi, dito may batayan kami. Kaya hindi kami pwedeng dito kahit sino eh. Walang makakatutol sa mga sinasabi namin dahil may batayan, biblically at catechism. So, ang isang sinabi ko nag-Bible study kami, mga brad, baka meron pa po hindi kasal sa inyo. Ito po yung talata. Alam mo po, maniwala ka at hindi. Tatlo ba yun o dalawa? Sabi ko, ayun po yung sinasabi ng Biblia at pwede niyong itanong kay Father. Sabi ko, dahil mga lay minister, no? So, nagtanong sila kay Padre. Actually, nung binasahan ko sila, ganun ba yun? Sabi nila, mga may edad na yun na lay minister, matagal na. Hindi pala, kasalanan pala yung hindi kasal, ganito, ganun. Ka lang kami, civil lang. So, sige, tanong nyo kay Father, baka to confirm. In a nice way po, alam nyo po, nung tinanong nila kay Father, sinabi ni Father, hindi talaga kayo pwede mag-serve. Maniwala po kayo, hindi na sila nag-serve. Kinausap ako, nagpasalamat pa. Nagpasalamat pa sa akin, Brad. Salamat, nalaman ko to. Why? Kasi ina-approach ko sila sa magandang approach. But at the same time, mayroon akong batayan. So, pagka lahat ng nakikinig ngayon nito po, no, kapag mangangaral po kayo, bawal naman ang hindi mo sabihan. Nagkakasala ka nun, sinopomission. Kaya mayroon tayo dun sa pagkamisa po, di ba? Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos na ako'y nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Yun yung sin of omission, Santiago 4:17. Pero paano mo sasabihin sa kanila? In a nice way, and at the same time, kailangan mayroon kang batayan, sis. Pag may batayan ka, hindi naman nila matututulan yun eh. Sabihin mo, eto, binasa ko lang hindi galing sa akin. Binabasa ko lang po Yun ang tamang approach po. Sigurado po, maililigtas pa natin sila na hindi sila magagalit. Yun lang po. Salamat po. Okay. Salamat po. Okay na ba, Ate Lucy? Salamat. Okay na. Thank you so much. Thank you po. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Na-address po ba lahat ng katanungan mo, sister? Maraming salamat po. Okay, God bless po.